Sabi ng Biblia, he shall not be afraid of evil things. Hindi daw siya natatakot sa mga evil things, sa mga masasamang bagay, evil tidings. His heart is fixed. Anong dahilan kung bakit hindi siya natatakot? Kasi ang puso niya ay fixed. Amen. Pag sinabi natin fixed, hindi ito nagagalaw. Sabi nga ni Brother Ernel, unshakable. Amen. Ang kanila, na-inspired ako habang siya ay nagpapaksa. Nakita ko, hallelujah, kung paano ang Diyos ay lumangusap, nakaparehas sa paksa. Amen. Hallelujah. Amen. Sa isang espiritu, sabi ng Biblia, his heart is fixed, unshakable, unmovable, hallelujah, trusting in the Lord. Ibig sabihin, ang tiwala niya sa Diyos, hallelujah, ay hindi natitinag. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Hindi Amen. nagayanig, hindi nasisira, hindi nababagabag na mga evil tidings. Amen. His heart is established. Amen. Established ang puso niya. Ang puso niya ay panatag. Ang puso niya ay nakalapat sa Diyos. Amen. Naka-establish sa ating Panginoon. Dahil dito, he shall not be afraid. Can you say amen to that? Amen. He shall not be afraid until he see his desire upon his enemy. Alam naman natin, ang desire ng bawat isa sa atin, hallelujah, ay dumating ang panahon, ang huling panahon, hallelujah, ng Diyos kukunin niya ang kanyang mga anak at, hallelujah, yung lahat ng masasama ay wawakasan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah, purihin ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, mga kapatid, ang tiwala ng natin, ang tiwala niya ay nasa Diyos. In-establish na ang puso niya, kaya hindi siya natatakot hanggang sa dumating ang dulo ng panahon. Purihin ng ating Panginoon. Amen. Sa kabila ng prosperity, speaking about David, Solomon, hallelujah. Sa kabila ng prosperity, amen. Meron siyang prosperity, pinagpala siya ng Diyos, hallelujah, because he fears the Lord. Amen. May takot siya sa ating Panginoon. Amen. He respect the Lord. May respeto siya sa Diyos. Hallelujah. He respect the Word. Nire-respeto niya ang salita ng Diyos. Hindi niya ito ginagawang kwento-kwento lang. Hindi niya ito yung pinapasa-pasa lang. Hallelujah. Amen. Yung mensahe kanyang naririnig, ito yung binibigyan niya ng respeto. Can you say amen? Amen. Hallelujah. He walked for His precepts. Ibig sabihin, ang kanyang lakad ay naaayon sa sinasabi ng ating Panginoon. But even, hallelujah, sa kabila ng prosperity ito, sa kabila ng kanyang pagiging pinagpalang nila, sa kabila ng kanyang pagpapalang tinatanggap sa ating Panginoon, there was an evil tidings. Merong mga pangamba, merong mga magugulo, may mga masamang influensya. There is an evil tidings, sabi ng Biblia, he shall not be afraid of evil tidings. Ibig sabihin, sa kabila ng prosperity, sa kabila ng pinagpala siya, hallelujah, pero alam niya na nandoon ang evil tidings. Amen. Hallelujah. Nandun ang evil tidings because he lived in the same word. Kasi si David naman, si Solomon din, ay nabuhay sa parehas na mundo, kinabubuhay natin. Ibig sabihin, prone din siya sa mga bagay sa liputan. Nandun din sa paligid niya yung masasama. Nandun din yung mga bagay na gusto sumira sa kanya. Pero sa kabila ng ito, sa lahat ng prosperity meron sa paligid niya, hindi siya natitinag. Hindi siya naapektuhan ng evil tidings. Amen. Hallelujah. At marami, hallelujah, sa kabila ng kanyang pagiging tanyag, si David naging tanyag. Si Haring Solomon na naging tanyag ng mga hari ng bayan ng Israel. Pero sa kabila ng prosperity ito, sa kabila ng pagpapalang ito, hallelujah, bagamat siya ay prone sa evil tidings, hindi siya nakinig sa mga evil words. Amen. Amen. Hallelujah. Doon sa mga bad news na meron sa kanilang harapan, uli ng ating Panginoon, niyo ba si David? Doon siya makipagbaka sa Goliath. Maraming mga evil tidings at mga sabi-sabi na naririnig niya. David, wala kang binadbad ng kay Giant Goliath. Kami nga, natatakot dito. Mga qualified army kami. Pero hindi kami humaharap kay Goliath kasi takot kami dahil malaki siya. Para lamang tayong tinapay, sabi ng mga bayan ng Israel. Amen. Pero sila, hallelujah, si David sa kabila ng mga evil tidings at mga bulong-bulungan at mga sinasabi at mga komento ng bayan ng Israel, hindi siya natakot sa mga bad news. Amen. Hallelujah.
upbringing. Ginawa namang oso. Mas malaki. Mas mabigat. Pero hallelujah, sa lahat ng ito, hallelujah, ay walang nakapanaig sa kay David dahil kasama niya ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sometimes, hallelujah, amen, yung mga bagay na dumarating sa buhay natin, maraming mga magagandang bagay, mga mabubuting bagay na dumadating sa atin, hallelujah, sa pagsunod natin sa ating Panginoon. But sometimes, hindi natin maintindihan na sa kabila ng pagsunod natin sa ating Panginoon, may mga bad things na nangyayari sa atin. Di ba minsan nagaganap yan? At nagtatanong tayo sa Lord, bakit kaya nagaganap sa akin ito? Sumusunod naman ako sa iyo. Panginoon, kung kailan ako naglilingkod sa iyo, tsaka ako nakakaranas ng ganito sa akin eh. Eh, mga brothers, madalas na nakikisabi sa akin yan. Pastor, bakit kaya ganito? Kung kailan ako'y naglingkod sa Diyos at sumunod ako sa kanya sinasabi, tsaka ako kinakapos. Buti pa yung mga brothers na hindi nag-church pero pinagpapala ng Diyos. Kita nyo, minsan pumapasok sa isip ng tao yan. Kahit sa Kristiyano, pumapasok yan. And what's that? Evil tidings. Bumubulong si Satanas, bumubulong ang kaaway sa iyo, hallelujah, na sabihin mo, isipin mo, nakita mo, naglilingkod ka sa Diyos pero hindi ka binibless. Pero silang hindi naglilingkod, pinagpapala sila. Huwag ka na din maglingkod. Amen. Di ba minsan kagalasan, pumapasok sa isip natin yung mga ganyang bagay, hallelujah. At minsan hindi natin maintindihan ang ating Panginoon kung bakit nangyayari sa buhay natin. We cannot stop bad news. Yung mga maling balita, mga kwento, hindi natin mapipigil yan. Hanggang sa dulo ng panahon nandun yan. Mawawala lamang yan pagdating ng pag-agaw sa atin. Please, amen. Pag inagaw tayo ng ating Panginoon, when rapture comes, bad news, people, hallelujah, mawawala na din yan. Yung mga bad people, yung mga balitang mali, hindi maganda, kasama yung mawawala pag inagaw tayo ng ating Panginoon. Amen. Uli ng ating Panginoon. Then we can't stop this. Pero ang mga taong, hallelujah, may magandang character, sa kabila ng mga narinig nilang bad news, amen, iba ang respond nila dito. Iba silang tumingin doon sa mga bad news na narinig nila. The very moment that he received bad news, sabi ni David, hindi siya natatakot. Amen. Amen, hindi siya nangangamba sa mga evil tidings. Why? Ang heart na is fixed. Pag sinabing fixed, abay talagang established yun. Hindi siya nagagalaw. Nakapirme. Kaya pumirme kayo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kabila ng mga bad news, hallelujah, in spite of bad news, iba yung kanyang response sa bagay na ito, sa kanyang mga narinig. Amen. Alam niyo ba, yung bad news brings fear. Yung daw mga hindi magandang balita, nagdudulot ito ng takot. Then bad news, first reaction is fear. Di ba ganyan naman? Pagkakarinig ka ng bad news, ang unang reaction mo, matakot yan. Sa palagay mo, halimbawa, nakarinig ka, Brother JR, o Brother JR, JR Clark, Romy Clarang, bukas, last day mo na sa trabaho. Sa palagay mo, matatakot ka. Bakit nangyayari sa akin ito? Kasi yun ang dulot ng bad news. O Sister Violi, wala kang sweldo ngayong buwan. Magtatakot ka. Bakit kaya Lord wala kang sweldo? What is that bad news? It brings fear. Ang bad news, nagdudulot ito ng takot. Hallelujah. At alam niyo ba, hindi lang takot. Pag nandiyan na yung takot mo, abay syempre, iba, sari-saring emotion na papasok hanggang sa maging magalit ka, mainis ka, amen, at sama-sama ng emosyon hanggang sa makalimutan mo na ng Kristiyano ka pala. Amen, hallelujah. Maraming tao, hallelujah, yung ganyan ang nagiging emotion at reaction, hallelujah, pagdating ng mga bad news. Amen. Subukan niya, halimbawa, sinabi siya ng Brother Bertie, ang buhay mo,
isang taon na lang. Siguro, takot. Takot baka din ako matulog. Baka imbis sa isang taon ng buhay ko, itatagal lang, ilang araw lang itagal ko sa pag-isip. Ay, magtalingan ang buhay mo. Hallelujah. And what's that? Fear. Fear brings, bad news brings fear. Ito mga maling balita, nagdadala yan ng takot. Amen. Pero alam niyo ba, hallelujah, si David ay very confident. Basahin natin ulit yung scripture. Hallelujah. He shall not be afraid of evil tidings. Marami siyang naririnig ng mga bali-balita, pero hindi siya natatakot sa mga balitang ito. Why? His heart speaks trusting in the Lord. Napakaganda nito. Kailangan nyo lang magtiwala sa Diyos. Ibigay nyo sa Diyos ang buong tiwala nyo, Panginoon. Bagamat may mga evil tidings, may mga hindi magandang nagaganap, pero alam ko na ikaw ang humahawak sa akin. Amen. Hallelujah. Give your trust in the Lord. Hallelujah. His heart is established. He shall not be afraid. At alam niyo ba, pag-establish ang puso mo sa Diyos, nagdudulot ito ng hindi pagkatakot. Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. He had confidence in his heart that God can turn bad news to good news. Magiging iba ang tingin mo. Ang tingin mo sa bad news, good news na yan. Amen. Amen? Trending na trending ngayon. Hallelujah. Sa mga government employees. Amen. Marami silang iba't ibang klase ng tingin. Pag nakalim sila ng magandang balita, walang SRI. Aba, talagang naiinis sila. Walang SRI. Ito na nga lang, inaasahan ko pag Pasko, SRI, wala na. Amen. Paano na ang Pasko namin? Malungkot na. What's that? Bad news brings fear. You say amen. Amen. Pero alam niyo ba, yung mga taong, yung empleyado, may good vibes. Kahit saan tumingin yan. Kahit sa unang SRI ang nakikita ang letra. Kahit sa kape, nakalagay SRI. It's coming. Hallelujah. Malayo ka lang ginagamit. Okay. Amen. Pati sa kape, nakalagay. Pag isisabat na magkakape, nakalagay yung pula SRI. What's that? Good vibes. Amen. Yung good news, hallelujah, yung magandang pananaw mo, kahit hindi mo nakikita ang isang bagay, pag tama ang karakter mo at ang tingin mo sa isang bagay, maganda yan ang Amen. bukas. Amen. Sabi sa book of Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good. Amen. Amen. Those who love God. Hallelujah. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Hebrews chapter 6 verse 18 to 19. Sabi ng Biblia, that by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, at hindi posible ito. We might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hopes set before us. Meron daw pag-asa ibinigay sa puso natin, which hope we have as an anchor of the soul. At ang pag-asa daw na ito, hallelujah, yung ating inaasahan ay ang angkla ng ating kaluluwa. Amen. Kapag daw ang pag-asa mo ay nakaangkla, ang kaluluwa mo nakaangkla, hallelujah, yung pag-asa mo ay narito, both sure and steadfast, in which entereth into that within the veil. Ibig sabihin, yung kaluluwa mo ay nasa puso mo. Kapag naangkla ito sa pananampalataya, sa pag-asa, amen. Sa kabila ng hindi mo matanaw ang pag-asa sa mga susunod na panahon. Amen. Pero dahil ang puso mo, ang kaluluwa mo, ay nakaangkla dun sa pag-asang ito. Amen. It is sure and steadfast. Amen. The anchor holds, sabi niya. The anchor holds no matter what storms we have in life. Kahit gano'ng kalakas ang bagyo ng buhay natin. Kahit gano'ng katindi ang ating mga pagsubok. Tandaan nyo, the anchor holds. Amen. And that is the stability of the soul can hold on and direct to heart victory reactions when there's bad news. Kahit daw, pagka daw ang puso mo, ang kaluluwa mo ay nakaangkla
pananampalataya. Amen. Stable. Ang puso mo, ganun din. Magkakakonek yan. Hallelujah. The anchor holds no matter what storms we get. Amen. This is what the Christian attitude must possess. Ito daw ang kailangan ma-possess ng mga Kristiyano, yung klase ng attitude na ito. The anchor holds within the veil. The heart had to lay up the security of the soul. Yun pala yun. Yung anchor sa kaluluwa natin, ito yung security ng ating kaluluwa. Amen. Kaya may mga tao, hallelujah, amen, bumabalik at bumabalik pa rin sa ating Panginoon sa kabila ng lahat. Why? Naka-angkla ang kanyang kaluluwa. Pag lumayo man siya, makalagkad man yung kanyang barko, pero dahil naka-angkla yung kanyang kaluluwa sa Diyos, hindi siya matitinag. Amen? Saan man siya ihataw ng bagito? Dali siya sa kaliwa, dali siya sa kanan, dali siya sa bandang likod, hallelujah, pero dahil ang kaluluwa niya ay naka-angkla sa ating Panginoon, kasama na naka-angkla ang puso niya sa mga bagay na ito. Amen. Amen. Sabi niya sa mga palit sa preaching niya, Melchizedek, the great prince, sabi niya, I found an anchor. Nakasumpong daw siya ng isang anchor, isang angkla. Amen. Whosoever will let him come, I cast that anchor beyond something I could see. Something caught a hold, and when the battle is raging, the anchor holds. So nga naman. Kahit pagkano kalakas ng isang bagyo ng buhay, pag ibinato mo yung iyong angkla sa dagat, amen. Hallelujah. Hahanap ito ng makakapitan. Amen. Kakawit at kakawit siya. And when the battle is raging, dumating man ang bagyo, ang pagsubok, ang labanan, the anchor holds within the veil. Hallelujah. When infidels rise, and when troubles rise, all around me gives way, our anchor holds within the veil. Nakakapit pa rin ang anchor na ito sa ating mga veil. Where is that? It's beyond the veil. Ang angkla ng buhay natin, ng ating kaluluwa, ay hindi lang sa pandabas nating anyo. Amen. Amen. Kaya maraming tao, pagka ang kanilang angkla ay naka-angkla lamang sa flesh. Amen. Nakaayon, nakakapit sa flesh. Kapag dumating ang pagsubok, nakakakusan, nawawala yan. Matatangay yan. Kasi sa flesh na eh. Pero sabi ng Biblia, within the veil. Pag sinabi within the veil, beyond. Sa loob ng ating laman, what is that? Our soul. Amen. Our spirit. Pag dyan nakaangkla ang iyong pananampalataya sa loob ng veil na ito, amen, hallelujah. It's beyond the veil. The anchor holds into the rock of ages. Our anchor is steadfast. Ang ating angkla ay hindi mayayanig, hindi mawawala, unmovable. It holds in within the veil. Yeah. Muli ng ating Lord. Amen. Our hearts and our mind have to be in line to what the soul is saying. Dapat daw ang iyong puso, ang iyong isip, hallelujah, ay nakalinya kung ano ang sinasabi ng iyong kaluluwa. Amen. Your heart and your minds and your emotions gonna play tricks. Pag hindi nakaangkla ang iyong pananampalataya, ang iyong soul, yung puso mo at saka yung isip mo, pwede kanyang paglaruan. It can play tricks on you. Guide you in different ways. Hanggang sa matakot ka, mainis ka, magalit ka. Amen. And your heart, pero kung ang puso mo ay fixed, stable in its position, fastened, sabi sa meaning nito, fastened securely. That's why fears move away when you want to get in. Pagka nandun ang iyong pananampalataya, ang takot ay mawawala. Fears moves away, hallelujah, when he wants to get in. Pag gusto pumasok ng takot sa buhay mo, lalaya siya. Kasi alam ng takot, hallelujah, na hindi ka kayang tinagin ito dahil ang iyong pananampalataya ay nakaangkla sa ating Panginoon. It is fixed, it is stable, unmovable, unshakable. Lord, hallelujah. Praise God. Anong gagawin natin?
Lahat ng kanya sinabi sa atin, hindi nagbabago yan. Sabi na din binasa natin, God is impossible to lie. Hindi siya nagsisinungaling. Kapag meron mga pagsubok, may mga bad news sa buhay mo, isipin mo yung pangako ng Diyos. Amen. Amen. Isipin mo, pinatawin sa iyo pagkakaw. Okay, say amen. Amen. Pinatawin sa iyo, buhay wala hanggan. Isipin mo yan. Ang Diyos kasi, hindi siya nagsisinungaling. Amen. Uri ng ating Panginoon. Hallelujah. Most of the time, kadalasan kasi, saan natin nakukuha yung mga bad news na yan? Social media. Amen. Isang araw, nakapulog ako lang sa social media. Amen. Nung bata pa, iniisip ko na ito, na yung Tayum Island ay isang vulkan. At kinonfirm ito ng geologist na ito daw ay sleeping volcano. Ibig sabihin ng bata pa, tama hinala ko. Galing nga ano. Amen. At pag ito ay inisip ko, abay, matatakot ako. Ako, nandun pa naman si Ate Epe, nandun pa naman sila mga kapatid ko, nandun yung mga kapatiran, nandun yung mga kamag-anak namin sa dalim. Pag ito pumutok, kawawa silang lahat doon, wala matitira sila kasama doon. Kasi yung bahagi ng Talim Island ay bahagi ng bukan. Amen. At hindi natuturo sa ilalim ng lawa ng Laguna de Brad. Alright, at gano'ng kalapit ito sa atin? Di ba mas malapit na sa atin, di ba? Malapit sa atin. Pero sabihin, apekto nito. Hallelujah, apekto din tayo. At ito ay nagdadala kadalasan. Pagka nag-focus ka sa social media, amen. Alam mo naman yung social media, ito yung pinakamadaling paraan para tayo ay mapasok. Amen. It can easily get us, feed us. Amen. It can easily surround ourselves with bad news. Pag laging pinapanood mo ay internet, social media, wala kang makukuha doon kundi mga bad news. Karamihan. Hindi magagandang bagay. Hallelujah. And then pag napalapit natin yung lahat ng mga ito, na-expose tayo sa mga bagay na ito. Hallelujah. Nandiyan yung mga negativity. Yung mga negative people that surrounds you, it creates negative things. It creates negative stuff. Amen. Hallelujah. At alam niyo ba, yung bad news, it travels fast more than good news. Mas mabilis daw, it travels faster than good news. Mas mabilis daw pumasok sa isip mo, sa kaisipan mo, yung lahat ng mga pangit na bagay kaysa sa mabubuting bagay. Amen. Kaya pag nanood ka ng gera, okay, matatakot ka talaga. Uli ng ating Panginoon. Bad news travels faster than good news. People surround you or hangs around you always talk about. Yung sino lagi mo kinakausap, lagi mo pinapanood, lagi mo minamasdan, it brings negative. It also hangs around your phones. Kadalasan tayo mga bad news, nakakapit na sa inyong mga cellphones. Amen. Amen. Hallelujah. And then we should deal with that. Kapag kailangan isipin mo, ang tamang paggamit nito. Hallelujah. We should negatively traffic. We should deal with us. Kailangan natin isipin mabuti kung paano ito gagamitin. Kung paano tayo makikipag-deal sa bagay na ito. Hallelujah. Then, bakit daw yung negativity, it travels faster than good news? Kasi yung mga bad news can spread quickly because negativity has the survival instinct. Yung negative na bagay, may survival instinct yan. Ang mundo ngayon is facing to doomsday. Di ba pag naman na internet, yung mga gera, yung nakampang gera, nandiyan yung mga bibilangan sila ng mga missiles, ng mga aircrafts, ng mga barko, ng mga sundalo. Tapos sa Pilipinas ay mga aswang. Ang Pilipinas. Pag pinanunod mo yan, abay, para kang nanunod na ng doomsday. Hinihintay mo na yung katapusan ng mundo. Amen. And the world is facing to doomsday. Hallelujah. Pero alam niyo ba, sabi ng propeta ng ating Panginoon, we are not a part of that doomsday. Amen. Hindi tayo bahagi ng doomsday na yan. Amen. We are called to a rapture. They say amen. Amen. We are not called to go down. We are called to go up. Can you say amen? Amen. We are called to march. Yung mga panyo, nilikaya ng Diyos para magmarcha sa Kanya
totoo parang may Diyos. Kasi yung buhay niya, naging negative. Pag ginawa siya ng Panginoon na maganda, sa kanya sasabi, Lord, totoo ka pala. Ibig sabihin, ang tagal mo na sa pananampalataya, hindi mo na totoo. It will never have a negative testimony. Yes, amen. Hindi ka naman yan ay nagka-testify ng mga negatibong buhay na ginagawa sa iyo. Kundi ang nagka-testify mo, puro magagandang bagay. Dahil alam mo, iba yung tingin mo sa mga bagay na nakikita ng sanglibutan. Yes, Lord. If you want any negativity and anxiety, kung ayaw mo nito, if you don't want any negativity and anxiety, stop feeding bad news. Amen. Stop reading bad news. Stop hanging out bad people. Hallelujah. Uli ng ating Panginoon. Sabi niya, if you're feeding the wrong things, only you can get of fear and anxiety. Pag nga mali daw yung iyong pinipid, ang mga bagay na makukuha mo ay fear and anxiety. Hallelujah. Especially sa mga God's leading, sa mga God's natin. Hallelujah. Minsan, gumagawa tayo ng mga private. Alam niyo ba, kahit kay Satan, there is no privacy. Alam niya kung ano yung madalas mong pinanunood. Sa mahabang oras. Amen. Alam niya kung ano yung mga madalas sinusubaybayan. Sa mahabang panahon. Amen. Hallelujah. And Satan, hallelujah, hindi to private sa kanya. There is no privacy. Satan can see. He has access. Meron siyang access. Amen. To those things what you're looking and to those things what you're watching. And then Satan can control you with that. Dahil sa mga bagay na nakokontrol ko sa taas. Ayan, maglalagay siya ng magandang movie sa iyong cellphone. Para sa susunod, pagkatapos ng isang serye, may isa na namang teleserye yung susubaybayan. Pagkatapos ng abot kamay, meron namang limit. Limit matchas. Bago matapos yung limit matchas, pagpapakalagay na naman sa siya talas ng ibang bagay na susubaybay. Pag dadaan sa iyong wall, at nakikita, uy, ito maganda sa susunod. Ito naman sa susunod pagkatapos na naman. Day by day, episode by episode, series by series, season by season. Isa nakaka-addict na talaga yun. Pag ako walang magawa, bisan yung Korean Rebeta, o yung panoodin mo ito, maganda to. Sabi ko kami, panoodin mo ito, maganda. Kaya tinanood din. Yung sabi, nagpapasitapos kasi yung storya. Yung sabi, naubos yung panahon ko sa mga ganyang bagay. What's that? Satan. Ginagamit ni Satan yung mga ganyang bagay para maubos ang panahon mo sa mga bagay ng sanlibutan. What's that? Negativity, anxiety. Hallelujah. Amen. Negative thoughts, bad news. Hallelujah. Amen. And we must have faith as our first reaction instead of fear. Don't always look at the negative side of your picture. Sabi ng pagkat ng ating Panginoon. Huwag mo daw madalas tignan yung negative side ng picture mo. Di ba pag nagka-picture tayo, uso ng araw yung camera eh. Pag nag-camera ka, nagka-picture ka, may dalawa siya, isang negative. Tapos yung dinidevelop, yun yung positive. Pag ang tinignan mo daw ay yung negative photos o yung negative film ng iyong picture, hindi mo ma-identify yung totoong itsura mo. Hindi mo makita yung kulay. Walang ganda, walang buhay. Amen? Kasi walang kulay eh. Pag yun ang pinagbastan mo, hindi mo ma-appreciate. Kaya pag pinagbastan mo yung buhay mo, hindi mo ma-appreciate yan. Anong gawin mo? Tingnan mo ang tunay mong larawan. Hanapin mo yung positive, yung totoong litrato. Pag nakita mo yung totoong litrato, makikita mo, ang ganda mo pala. Ginawa ka ng Diyos sa isang perfectong nilalang. Kasi nakita mo yung ganda ng creation ng Diyos sa'yo. Ay, say amen. Kaya pag nakita mo yung negative side, wala kang makikita kung dito. Ikaw, makasalanan ka ito, masama ka, dati ka ganito, wala kang makikita maganda. Pero pag tinignan mo yung tamang larawan, yung itsura mo, totoong mga itsura, makikita mo, ang ganda mo pala. Sunod ka, hallelujah. Amen. Isang shadow, hindi tayo magawa sa istorya ito. Amen. Yung shadow tungkol sa bayan ng Israel. Hindi ko na babasahin ko na ibang part.
Numbers chapter 13 and 14. And when they came to Moses and to Aaron and to all the congregation of children of Israel and to the wilderness of Paran, to Kadesh and brought back unto the word. Dumating isang term na spies. Hallelujah. And then they told him, they said, we came unto the land whither they sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Sabi nung dalawang spies, Moses, narito kami, galing kami sa isang lugar, kung pinatititigan mo sa amin. At narito ang ebidensya, na yung lugar na tinititigan namin, abay, binumukalan ng pulot at gatas. It's flowing with milk and honey. And this is the fruit of it. Tignan nyo yung mga bunga, ang lalaki ng bunga. Tignan yung ubas to, pinapasan nila. Pero malaki yun. Yung mga prutas galing doon ay malaki. Nevertheless, the people be strong. Kaya lang, yung mga tao doon malalakas. And the others were small. At yung mga pader doon malalaki. And very great, and moreover, we saw the children of Anak there. Marami, hindi lang yung mga wala matataas. Hindi lang sila malalakas, hallelujah. Hindi lang malalakas yung tao doon. Hindi lang matataas ang city. Pero yung mga natitirahan doon ay mga children of Anak. May Amalekites, na mga Hittites, mga Amorites, mga Canaanites, mga Jebusites, ay nandoon sa loob ng tinitigan namin lupa. Amen. Sabi ng 12, Moses, hallelujah, totoo na talagang binubuka ng pulot at gatas at talagang sagada ang lugar na yun. Pero sabi ng 10, kaya lang, Moses, hindi tayo makakapasok doon. Maraming mga negative thoughts that. Negative thoughts. Pero sabi ni Caleb, and Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once. Sabi ni Caleb, pumasok tayo doon, pasukin natin. And possess it, for we are able to overcome it. Amen. Kasi tayo man, hallelujah, kaya natin, we are able, kaya natin, Moses. Nakita nyo, ang dalawang klase ng pagtingin sa lugar ng promised land. Yung 10 na tumingin, ang nakita nila ay mga giants and walls. Pero yung dalawa ni Joshua at ni Caleb, ang nakita nila, hallelujah, na kaya nilang i-overcome at kaya nilang i-possess ang lugar. Amen. Hindi nila nakita yung giants, yung negative, yung mga walls, nakita nilang kaya nilang kumkumin ang lugar. Muli ng ating Panginoon. Pero sabi ng mga tao, then we went up with the hill and said, sabi ng mga tao, negative ito kasi nga napasok sila ng negative thoughts at mga bad news galing doon sa 10 tiktik. Ang sabi nila, hindi natin kaya umakit doon, pagpapasok tayo doon. We are not able to go up against the people. Malakas sila. Amen? They are stronger than we. Sabi ng scripture. They are stronger than us. And they brought up an evil report. Kita nyo, nagdala sila ng evil report. Ibig sabihin yung bad news, ang tawag ng scripture dito is evil report. Amen. Hindi ito report na galing sa ating Panginoon. Ito yung report na galing kay Satanas. Amen. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search, yung lupa natin tinitigan, is the land that eateth up inhabitants thereof. Kakainin lang tayo ng mga nandoon para lamang tayo mga tipaklong. Sa lalaki ng mga tao doon. And then the congregation lifted up a voice dahil sa negative thoughts, dahil sa bad news na ito, yung buong kongregasyon ay naapektuhan. Kaya delikado talaga ang maling balita, ang maling kisipan. Delikado sabihin mo sa kongregasyon ang mga negative thoughts. Kasi sabi ito, hindi lang yung 10 tiktik ang naapektuhan, kundi yung pating kongregasyon, sabi ng kongregasyon, and all the congregation lifted up their voice, ang nagtaas din ng boses kay Moses and sila umiyak, and the people went up and that night, and the children of Israel, more, nagreklamo sila kay Moses and kay Aaron, and the whole congregation said, and sabi ng buong bayan, would God that we had died in the land of Egypt? Hinahayaan ba tayo ng Diyos
dahil doon sa mga negative thoughts, naiisip na ng iba na bumalik sa kanilang pinanggalingan. Kita nyo? Sabi ko na brother, sampa ka ng sampa, tingnan mo, wala kang kita. Ikaw naman, dahil sa negative thoughts na pumasok sa isip mo, ano? Tingnan mo yung brother mo, hindi nagsa-church, pero ang laki ng sweldo. Tingnan mo yung sister mo, hindi naman nagsa-church, pero tingnan mo, pakuya-kuya-kuya lang. Kumikita. Ikaw, ayun ka, church ka ng church, pero wala. Amen. Ganun ito sinasabi. Baka naman, bumalik ka na lang sa Egypt. Moses, ano kaya kung babalikin mo na kami sa Egypt? Mas maganda ka. Tuloy, nagpayo ko sa kanya. Amen. Hindi ko na mention. Sabi ko, Brad, kapatid, testingin mo kaya? Sige. Huwag kang maglingkod sa ating Panginoon. Kung yan ang sinasabi mo, huwag kang maglingkod sa Diyos. And then, pag ito'y pinagpala, sa hindi mo paglingkod, bumalik ka sa akin, sabi mo, sinungaling ako. Eh, hindi totoo yung Diyos ang sinasamba mo. Pagdating ng panahon na yun, pinagpala ka at mayaman ka na at pinagpala ka ng lubos sa mga biyayang mga literal, bumalik ka sa akin. Sabi mo sa akin, Pastor, hindi ka ito, peki ang church nyo. Peki ang iyong pinabibikuran. Amen. Tama pa lang, hindi na ako maglingkod. Kasi pagkapalain ako ng Diyos. Ito sabi ng mga abuti ba Moses, bumalik ka lang kaya kami sa Egypt? Sabi niya, would it not better for us to return into Egypt? They said, one to another, nagsabi-sabi siya, hindi lang yung isa. Sinabi ko sa kayo, sabi ko sa isa't isa. And they said, one to another, let us make captain and let us return to Egypt. Pumili lang tayo ng ibang pinuno at bumalik tayo sa Egypt. Kaya ganyan, ang bayan ng Israel. Shadow ito ng iglesia. Amen. Then Moses and Aaron fell on their face before the assembly of the congregation of the children of Israel. And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were unto them that searched the land, rent their clothes. Pinulit ni Joshua at saka ni Caleb ang kanilang damit. Dahil kasama nilang nagsuri ito ng lugar, pero iba ang tingin nila sa kanilang nakita. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through to search, is an exceeding good land. Napakagandang lugar din namin nakita. If the Lord delight in us, He will bring us into this land and give it to us, land which floweth with milk and honey. Sabi ni Joshua at ni Caleb, dahil alam natin ang Diyos ay nalulugod sa atin, ibibigay sa atin ng Diyos ang lupang ipinangako sa atin. Amen. Kapag ang Diyos ay nalugod sa atin, dahil pinatunayan natin yung pananampalataya natin, iba ang tingin mo ito sa mga bagay na nandoon. Ang Diyos ay totoong malulugod sa iyo. Hallelujah. Amen. Ibigay ng Diyos, hallelujah. Ipasas mo yung land, hallelujah. The land which passes through the search is an exceeding good land, and if that God delight in us, He will bring us into the land. Sino ang magdadala sa kanila sa lupa? Ang Diyos mismo na kanilang pinaglingkuran. Amen. Uri ng ating Panginoon, hallelujah. Only rebel not against the Lord. Huwag lang kayong magrebelde sa Diyos. Amen. Neither fear ye the people of the land. Huwag nyo rin takutin ang mga tao sa lugar. For they are bread for us. Their deep depends on departed from them unto the Lord, which is spared them not. But all the congregation laid stone. Ang ginawa ng komunikasyon. Sa malaking epekto ng kanilang takot na dinulot doon sa komunikasyon. Ang ginawa ng mga tao, abay, dumampot ang bato. At ginato sina Joshua at Caleb. Pero kunin ang ating Panginoon, the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. And the Lord said unto Moses, how long will this people provoke me? And how long will it be if they will me for all the signs which I have shown among them? I will smite them with the pestilence and disinherit them, and will make of thee greater nation and mightier than they. And Moses said unto the Lord, that the Egyptians shall hear it. Sabi ni Moses, Panginoon, dahil sa ginawa ng bayan ng Israel, parurusahan mo sila, at didisinherit mo sila, at yung mga bansang kalapit nila ay magiging greater nation
babalik din naman pala kayo. Kita nyo, pa-message pa kayo. Palipat-lipat pa kayo ng chairs papunta sa from cockroaches to message chairs. Pero tingnan nyo, babalik ka din naman pala eh. Sa pagiging unbeliever mo. Sabi ni Moses, Panginoon pala ito. Marinig ito ng mga Egyptians. The Egyptians heard it. For thou broughtest up as people and might from among them. Lumabas pa kayo. Tapos babalik din naman pala. Come out pala kayo. Tapos, babalik din naman pala kayo. Okay, ganyan. Marinig ito ng mga Egyptians. Sabi ni Moses sa Panginoon. Tingnan ko rin ang ating Panginoon. Karan nyo ba, saan doon galing? Dahil doon sa mga negative thoughts. Cast away bad news. Amen. Amen. Bad news, cast away nyo. Pwede yung feed. Kaya nyo lang tumawag sa news feed. Kasi news nyo na yun. Yung mga news, bad news na dumataan, hindi mo na dumaan yun. Hindi yun para sa iyo. We are created, we are called to a rapture, this age. Amen. Rapturing faith, yan ay pagkakalog sa atin. Sure. Para sa inyo lahat, this great opportunity na tinatawag sa atin ng ating Panginoon. Hoping, praying na ito ay magiging napakaway ng pala sa ating lahat. Lastly,